Ricky Alfonso na may kasong pagnanakaw sa Kabanang Bayan noong 2006, mga palangga, huwag maniwala kay Marlica. Misinformed yan, marites lang yan. Sabi ni Sandy Daza, sabi ni Techico, sabi ni Jetro at ni Ortega, ay customer lang yan sila Cassandra Ong at yung mga Chinese. Okay, customer lang daw na nagpa-picture. Kaya sabi ko, oh okay, customer pero may seating arrangement at nakaharap. Hindi po tanga ang taong bayan. This is my question now. Ito pong, actually itong picture na ipapakita natin, ay tanya yan, yan sa ilalim. Ito po ay galing sa website, I mean, nasa balita. Birthday ito ni Sandy Daza noong June of 2020. Kung makikita nyo yung picture na yan mamaya, pag malinaw, ayan o. O yan. Okay, oops. O yun na. Okay, kung makikita nyo yung picture na yan, ito, i-enlarge natin. Ang sabi nila, si Rainier Chu at yung ibang mga Chinese, nakasama si Bangag, ay nagpa-picture lang. That? Kita nyo? Nakita nyo? Okay. Nagpa-picture lang yan. Kasi kumain lang sila sa restaurant eh. Okay, at ang sabi nila dito, that was 2020. Kaya nga ang question natin, ni isa sa kanila walang mask. This picture below, exhibit 1, 2, 3, 4, 5, okay? Sa ilalim, June 22. Okay? The same personalities. Si Bangag, si Sandy, Daza, at si Rainier Chu. Kita nyo, mga itad? Okay? Ayan. Question. So, meaning, kung papaniwala, well, hindi natin papaniwalaan, kung sasakyan natin ang narrative ng bangag na gobyerno, itong si Rainier Chu, na sinasabi nila, itong mga Chinese na dumaan, na nagsasabi na kumain lang, na nagpa-picture lang sa kanila, bakit dito sa picture na to sa baba, bakit kasama ni Bangag? Itong Pogo, itong Pogo personality. Diba? Huli na naman ng mga buwaka ng ina. Hindi nila nabura. Paano ko to nalaman? Itong picture na to. Wala pong puting ahas na nagbigay sa akin. Thank you kay Cathy Binag. Okay? Kasi magkatuwang kaming dalawa sa pagre-research. Okay? Una kasi tinanong ko sa kanya, sis, alam mo ba tong restaurant na to? Kasi gusto naming malaman yung restaurant. Hanap kami ng hashtags, hanap kami sa Instagram, sa Twitter, lahat. Okay, so ginugol search namin, lumabas itong picture na to sa baba. Okay? Actually, ang picture na to, sinend sa akin ni Cathy, sis, tignan mo yan. Nandyan din yung Rainier Chu. Okay, dahil hindi ko naman kilala si Rainier Chu, hindi ko naman siya talaga kilala, so binusisi natin ng bonggang-bongga. Kasi yung unang picture, syempre ibang angulo and everything, binusisi natin kaya dapat kahapon ko pa ilabas yun. Kaya lang, minake sure ko na may isang taong kakilala o kakilala talaga si Rainier Chu. So ang dami kong mga personalities na message, paki-confirm nga bago natin to ilabas. Alam mo, kung si Abalos ay ang kanyang forensic ability about tenga, ako naman buhok. Okay, pansinin niyo to sa Rainier Chu. Dito tayo magkakatalo. Ay, tingnan mo yung buhok na Rainier Chu. Kita mo. Kita nyo, tumatayo. Nakatayo. Okay, nakita nyo yung buhok niya. Okay. Saan ba yan? Saan ba to? Ito. Kita nyo yung buhok, nakatayo tignan mo dyan sa kabila. Pasensya na kayo. Kita nyo yung buhok, nakatayo. Pero mamaya makita ninyo. So, kung babasihan natin yung analysis, okay? Tingnan mo dito. Dito si Rainier Chu, nakatayo din yung buhok. Nakita nyo? Kaya inaruhan ko yan. Nakita nyo? May arrow. Nakatayo din yung buhok at kamukha niya. Ano pong signalis nito? Siyempre, pwede tayo mag-iba-iba ng hairstyle. So, sa makatuwid, kung pagbabasihan natin, based on our analysis, yung picture na ito, halos the same haircut. So, hindi 2020 ang picture na nasa taas na pang debunk o pagsinungaling ng mga kaibigan. Diba nga, babawa ka ng ilan yung mga sinungaling. Thank you, Cathy, dahil kasama ka sa research.
Dapat talaga nagtatrabaho tayo sa mga yung mga hinuhuli at yung mga sindikato. Ayan ayan po. So ibig sabihin, sa makatuwid, kung nagsasabi lang ng katotohanan ng mga buwaka ng ina, tsaka itong picture na to, hindi ito kasagsagan ng pandemic. Kasi nga ni isa sa kanila walang mask at hindi allowed nung time na yan na lumabas. Okay, na kumain. Sarado pa nga yung mga restaurant nun. Remember, naapektuhan nga yung mga business. Kaya nga boom yung mga business na delivery order. Di ba? Okay. Ika lang. Meron tayong gugurgurin. Okay. Saan na yun? Teka. Okay. Patay kang bata ngayon. That's my satisfaction. Ay, gurgur you. Okay. So mga kapalangga, ito na. Alright. So, meaning, itong picture na to sa taas, hindi ito 2020 kasi nga sarado mga restaurant nun. Lahat nakamas. So, tama yung aking informante, mga kababayan, itong picture na to sometime, okay? Kasi itong picture na to sa baba, nanalo na si Bangag. By the way, ito naman nalo na si Bangag sa picture na ito kasi June na to eh. So ito, sabi ng ating informante, this is during campaign period ng 2022. So ito, June 2022, nanalo na sila. So itong nasa taas, since pareho sila ng haircut, ang buhok, mga palangga, okay? Mabilis tumubo, lalo na pag lalaki, di ba? Mabilis ang tumubo. Ang babae, ako pwede nyo pang kasi haircut ko, the same haircut ever since the world began. Okay. So sa makatuwid, mga palangga, sinungaling ang mga bangag. Bakit kasama si Rainier Chu? Sabi ko nga, kung sila ay nagpa-picture lang randomly doon, which is yun ang alibay, yun ang kasinungalingan ng bangag na gobyernong ito. So ano ba ang kahalagahan ng picture na ito sa usapan dyan sa Quad o Quad Committee? Diba, naghahanap sila ng mga sangkatauhan ng mga tao, lang may mga dokumentong nakita nila, katulad na lamang yung dating SOCMED assistant ni Harry Roque, di ba, na nandoon sa Congress and Senate, di ba? Kasi nakakita ng dokumento. Actually, hindi ka nakitaan yung SOCMED personality or assistant ni Harry Roque ng mga pictures kasama ng mga POGO operators. Pero pilit nila dinidikit. Ganon din ang pagdikit nila dito o pagdikit o pagpiga o paano ba? Pag-connect dito kay Harry Roque. Okay? So, doon sa hearing na yun, actually napanood ko yung mahabang hearing nila, pero hindi ko naman, yung iba, wala namang kwenta, di ba? Dahil ang mga witnesses nila ay mga speaker, mga resource person nila ay mga takas o natakas dinukot galing sa presuhan. So ngayon mga palangga, ano ang kahalagahan ng exhibit na ito kung matino ang ating gobyerno, ang ating Congress at Senate? Malinaw sa exhibit A and B, sa unang picture na kasama ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ang mga POGO operators na nagbigay sa kanila, ayon sa ating source, ng 750 million. Ngayon, pagdating dito sa baba, June, kasama pa rin ni Bangag Jr., wala na si Satanas dito, wala sa picture, hindi ko makita. Kasama ni Presidenteng Bangag ninyo, ang POGO operator na pinapangalanan sa Senado and Congress. Nanonood naman kayo, Rainier Chu, di ba? Mr. Wu, kahapon pinangalanan. So, gaano kahalaga ito? Kung matino ang mga putang inang yan, ipapatawag nila at pagpapaliwanagin si Lisa Tanas. Bakit itong mga picture na ito, kasama nyo ang mga personalidad na ito, dapat i-cross-exam nila, katulad sa pagko-cross-exam nila sa kanilang mga speaker. Pero bakit nila hindi ipinapatawag? Kasi ang mga kongresista at ang mga senador ay bayad na ang kanilang kaluluwang itim. Umpisa natin kay Ontiveros na anti-Marcos. Ikaw, Ontiveros, anti-Marcos ka. Pagkakataon mo na sana na magpakitang gilas, but not anymore.
Kasi ang iyong kapatid at ang iyong brother-in-law ay appointed na ng bangag na presidente. Kaya ano ba ang pakialam mo sa justice or sa truthfulness or sa tamang alignment ng iyong laban? 'Di ba? Wala na. Ibig sabihin, mga dilawan o mga pinklawan na sumuporta sa kanila, hindi kayo ang priority ni virus at ng iba pang mga kongresista at mga senado. They are for their vested interest. Dahil pinaupo ang kanyang dalawang kamag-anak, hindi na siya magsasalita kahit nakikita niya na harap-harapan sa litratong ito na pwede nilang pagkakataon na i-interpolate nila at i-cross-exam. Pero hindi nila gagawin yan. Kasi nasungal-ngalan na ang mga bunganga ng mga buwakan ng inang kasalut-salutan at kasabwat ng bangag na gobyernong ito. Hindi ba ito material o relevant issue na ang mga POGO operators, actually wala namang problema sa kanila sa picture na ito kasi legal sila noon eh. Legal. 'Di ba sila Cassandra Ong, 'di ba? Siya ay sinabi niya doon sa hearing kahapon na siya nga ay part ng Whirlwind. Kumbaga, isa sa mga stakeholders ng Whirlwind at sila ay, ang negosyo nila ay real estate. Nagpapaupa sa POGO operators which is yung kanyang ninong na si Mr. Wu na kasama sa picture na yon. Okay? So ngayon, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ayaw pansinin ng inyong Kongreso at mababang kapulungan at Senado ang kahalagahan ng exhibit ni Maharlika. Bakit? Dahil malalaman ng taong bayan na totoo ang sinasabi ng informante ko na si Lisa Tanas, Araneta Marcos at si Bangag Jr. ang hari at reyna ng POGO. Kaya yung kawalang hiyaan nila ngayon, dyan sa Senado at Congress, ang panggigipit sa mga Duterte o sa iba pang mga personalidad para i-connect sa POGO. Yung mga yun nga, walang picture eh. Walang picture sa POGO operators. Pero ito, ayaw nilang pick upin, ayaw nilang pag-usapan. Magkano ang kaluluwa ninyong itim? Lalo na itong matandang abante na parang galing sa takas ng kulungan ng mga tsura nila. Itong si Padua ba yun? Rebelde na naging Alex Bongkayo Brigade kayo, tapos naging nakaupo dyan sa Senado, katulad ni Francis Castro na convicted child abuse. Mga kababayan, isinasalarawan ko na nasa madilim na yugto kayo ng Pilipinas. No wonder, pinagtatakpan nila ang pang-aabuso na ginagawa sa kapwa ninyo Pilipino dyan sa Davao. At ang iba sa kanila nga, o karamihan sa kanila, ay KOJC members. Harap-harapan na sinabi ni Bangag Jr. ang kasinungalingan, ang katagang kasinungalingan na ang mga pulis na pinadala niya para bangbangin o saktan ang KOJC members o family ay wala daw armas, wala daw dahas, wala daw tear gas. Kaya sabi ko, kung naniniwala ka kay Bangag, sa kabila ng overwhelming information all over social media and media, may ibang media naman na nag-uulat, pero ibang media ay pinagtatakpan nila. Something wrong with your head, with your heart. Ibig sabihin, nasakop ka na ng bangag. At yun ba ang gusto mong ituro sa iyong mga anak na magpumikit? At magmukhang tanga o mukhang bobo na kung ano ang sasabihin ng bangag na presidente ay gagawin ninyo. Recently, nagsabi si Gibo, okay, ang DND, secretary ninyo, na in-augment o i-improve nila, di ba, ang kanilang i-improve o i-increase nila ang suporta doon sa PNP, sa KOJC at magpapadagdag sila ng AFP o ng mga members. Mga kababayan, yung mga matitino na mga general, kayo po ay manindigan. Ang hinahabol yung tao, si Pastor Kibuloy, ay iisa lang. Hindi nyo kailanman trabaho at wala sa batas, sabi nga ni Attorney
doktor yon. Napakagaling na abogado. Hindi kasama sa warrant of arrest ang manirahan, hindi lang basta manirahan, paanda rin ang mga air conditioning sa laulain, ang mga facility ng KOJC family. Pilipino sila. Isang tao lang ang hinanap nila, si Pastor Quiboloy. Pero gusto nilang gurgurin o pahirapan ang mga inosente. Gumawa pa sila ng kwento na kesyo meron daw human trafficking doon, yung mag-ina na interview na rin, na pinasinungalingan ang kanilang mga pahayag na kasinungalingan. Paano hindi magmamana ang mga putang inang mga PNP na yan sa pagsisinungaling na may bata at may dalawang tao doon na biktima ng human trafficking. Kung hindi nagpapakita si Marcos Jr. ng kanyang pagiging bangag, harap-harapan na po ninyong nakita na sinungaling, pulboronic government ang nagpapatakbo sa bayan. Ibig sabihin, mga palangga, kung ano ang trip nila, gagawin nila kahit kayo ay bawian ng buhay. Recently, yung fire truck gusto nilang nakawin, kukunin. Well, pag nanakaw yun, bakit mo kukunin ang fire truck? Bakit nila kukunin ang fire truck ng KOJC? Kasama ba sa fire truck? Kasama ba sa kanilang search warrant na kapag nakita nila ang mga magagarang sasakyan or fire truck ay kukunin nila, i-confiscate nila? Kasama ba ng pagtatanggalan nila ng plate numbers? Paglalapastangan na ito sa batas, pagbabalahura na at pagkikitil ng buhay ng may buhay, which is may namatay nga dyan sa KOJC at may mga nasaktan. Kung hindi maninindigan yung mga matitinong general, matitinong polis, at hindi manindigan ang ating mga kababayan, then wag na po kayong umasa na magbabago pa ang Pilipinas. Kasi kung inaalaw ninyong pamunuan kayo ng mga hangal-hangol-hangol o mga addictus benedictus or sugapa sa white powdery substance, then kawawa naman ang inyong kinabukasan, mga kababayan. Kawawa talaga ang Pilipinas. Imagine ninyo, nagmumukhang tanga at bangag na ang mga pulis. Bubuksan mo ang manhole. Sino ang magsusurvive doon? Manhole? Tangina. Bubuksan ang manhole. Meron pa doon sa bubong, may nalaglag na pulis. Anuhin mo yung bubong. Anong kabangagan yan? Anong kabangagan yan? Gaganunin mo yung bubong. Akala ko ba, sabi ng baka ng inang terorista ay na based on the radar, meron ng heartbeat na na-detect. Ano yung heartbeat? Binungkal nila, sinira nila yung propriedad ng mga private people, ng cathedral, ng eskwelahan. Namangha sila kasi. Namangha sila na inggit ang mga bangag. Si Liza Tanas na mayroong pastor na ginagawa ng kwento, kinukutsa na ganito, na ganyan, na nakapag-create ng mala Garden of Eden na lugar at nakapag-create ng eskwelahan, nakapag-create ng katedral na nagiging sanctuary o place of worship, na peaceful place ng mga members. Diba? Hindi nila maubos maisip kasi itong putang ng gobyernong bangag, yung 1 billion a month for flood control. May nakita ba kayong flood control? Ano nakita nyo? Lagpas tao na ba? Namatay ang pamilya nyo? Nabasa lahat ng gamit ninyo, di ba? Pero kinainggitan ang isang pastor, whether you like him or not, kahit ayaw nyo sa kanya lang relihiyon, tangina. Hindi pwedeng ayaw nyo sa tingin nyo dahil nasira na siya ng media, ay kailangan sumunod kami sa inyo. Kailangan ang majority dahil sinabi ni Bangag o sinabi ni Torre o sinabi nila na ang KOJC ay ganito, kulto, ganyan-ganyan. Meron bang kulto na nakapagpatayo, nakakapag-graduate ng mga magagaling na abogado? Meron bang kulto na nakakapag-paaral ng mga magagaling na estudyante? At ang
yan dito sa kanila ay na-meet ko dito sa Amerika noong July 2021. Meron bang kulto? Ang kulto, mga palangga, pumapatay, gumugurgur. Ang kulto, okay, yan walang Diyos. Okay? Ang kulto, yung nasa Malacanang, actually they're not kulto, they are kultong bangag o mafia o sindikato. Ano ang nakikita nyong maganda na ginawa ni Bangag Jr.? Tanungin ko kayo. If you compare na sinasabi nyo na si Kibuloy ay ganito, ganyan. Ano if you compare dito kay Marcos Jr.? Sa trillion budget, 5.7 trillion I believe yung budget for 2024, ayun matatapos na. 5.7. Correct me if I'm wrong. Ano ang nakita nyong pinatayo ng bangag na gobyerno? Bilis, mag-comment yung mga troll. Okay? Mag-comment kayo. Ano ang pinatayo? Ilang mga scholars ang pinaaral? May in-announce ba silang scholars? Anong ginawa nila? Ano ang nakikita nyo lagi sa media? Party in Malacanang. Travel ni Kuting. Pinagyabang sa kanyang state of nothing achieved. Oh, mga kababayan, sabi niya, meron tayong 5,500 flood control. After 2 days, boom, bumaha. Ngayong araw ay matitigil na ang operasyon ng Pogo. Kinabukasan, papalitan lang ng pangalan. So you compare. Ano, i-compare nyo, yung sinasabi nilang kulto na namumuhay ng maayos, na nakapagpagawa ng mga buildings, ng mga structures para sa kanilang miyembro. Actually, mas matutuwa ka pa nga sa kanila. Kaya nga sabi ko nga nung na-meet ko sila, sabi ko gusto kong sumimba sa kanila. Gusto kong, sabi ko, if I have the brain like Pastor Kibuloy na kapag-create ng ganon, di ba? Tayong mga Katoliko, mag-usap na tayo, kasi ako Katoliko ako eh. Okay? Tayong mga Katoliko, hindi ko naman nila lahat. Wala tayong pagkakaisa. May pagkakaisa ba tayong mga Katoliko? Wala. Kung ikukumpara ko yung sarili ko when I go to church, if I compare to KOJC, sila bayanihan. Sama-sama sila. Tayong mga Katoliko, yung mga buwaka ng inang, mga naka-Hermes, yung mga buwaka ng inang, mga Katoliko sa Kongreso at Senado, di ba pag nagsisimba kayo, anong ginagawa ninyo? Patalbog ng mga material na bagay na hindi naman ninyo pinaghirapan. Galing sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan, ang mga Katoliko, hindi ko naman sinabing lahat, palangga, may mababait. Ano ang naidudulot? Di ba wala tayong pagkakaisa? Kanya-kanyang siraan. Eh, hindi ako nagsisimba for 8 years na yata. Pumupunta lang ako simbahan, pero you know what I mean? Dahil wala tayong pagkakaisa. So, mabuti pa, tawagin mo na lang ako ng kulto. Diba? Ano man ang judgment ninyo kung sila ay may pagkakaisa. Dito sa Amerika, may pagkakaisa sila. Nakikita ko. Diyan sa Pilipinas, nakikita ko. And you have to respect that. Kailangan yan irespeto ng bangag na gobyerno ang kanilang, meron tayong batas niyan na wag yurakan, na walang batas dapat na isusulat. Okay? Na makakapagpigil sa iyong faithful religious belief o malayang pagdasal o malayang mamili ng iyong faith, di ba? Kaya nga may separation of power and church. Na walang pwedeng gawing batas na pipigilan ang mamamayan sa kanyang paniniwala in terms of religious. Okay? It's the same thing na ginawa ni De Castro kanina sa interview. Let's talk about that later. Ngayon mga palangga, ang ginagawa ng mga hinayupak ngayon dyan, again, ang punot dulo ng usapan natin ay tungkol to sa Pogo. Doon sa kapapasok lang, may pinakita akong picture, abangan ninyo. Malinaw po sa sikat ng araw na itong mga nangyayari ngayon, sabi nga ng mga kakaramihan sa inyo, possibly, dalingid sa inyong kaalaman habang kayo ay nakatuto sa pangyayari dyan, yung iba sa inyo nasa Senate, ang Congress na nanonood kayo, inaasikaso na ng gobyerno ni
papasukin ang mga Afghans at sabi nga ng iba, baka yung mga pinapapasok ay mga Taliban o mga parang rebelde din katulad dyan sa atin. So habang kayo ay abalang-abala, baka nga hindi natin alam na kaya pinagsasaktan o gustong palayasin ng bangag na gobyerno ang mga naghirap dyan sa KOJC para baka i-house nila ang itong mga Afghans na ito. Baka lang. Kaya nga, di ba, nakarating sa atin na possible, mga kababayan, na gagamit sila ng chemical chupa-chucho para spray sa mga tao, para matakot tayo. But, ngayon, alam nyo na, kaya nag-change plan na naman sila. Kaya galit na galit si Lisa Tanas sa akin, si Mangag, yung mga bangag na yan, dahil nalalaman ninyo na ipapaabot natin sa inyo yung kanilang planong pananakit. Naniniwala ako kahit nag-declare ngayon, etong si Gibo, na magdadagdag sila ng puwersa dyan sa Davao, naniniwala ako na mas maraming matitinong general o mga AFP at ng mga polis. Kitang-kita naman doon sa KOJC na yung iba sa kanila ay napipilitan lamang, gusto nang umuwi sa kanilang pamilya, ngunit sila ay talagang pinupwersa ng mga bangag. By the way, may naglabas ang PRO11, okay, ng statement, ng memorandum na hindi nila pinapayagan na mag-leave ang mga kapulisan. I think August 27, may nag-send sa akin na mag-leave ang kapulisan dahil nga sa sa gera nila laban sa KOJC. Okay. So nandiyan sa sana na inaiano ko, no? Anyway, may memorandum I think this one. Regional Trial Court, hindi ito. But anyway, so meron silang ni-release dyan sa PRO11, mga palangga, na hindi pwedeng mag-leave ang mga pulis. Nakita nyo to, mga madam, mga sir. Kayo ay pinipigilan ngayon sa inyong kalayaan, mga palangga, sa inyong karapatan na mag-leave kasi gusto ni Torre na kayo ay maging nagbangbang kayo o mga nakit kayo ng mga KOJC family. And another thing, nanawagan itong si Torrerista na para i-report ang SMNI, yung kanilang mga social media. Nakita niyo ang kahayupan na ito na sinasabi ni Torre na ang SMNI YouTube channel at iba pang mga social media ay mayroong ang sabi niya, for child endangerment. Okay, na-report na niya, they're defending a person wanted for human trafficking and child abuse. Yung ginagawa ninyo, hindi ba terrorism yan? Yung pag-spray ng mga buwakan ng itong mga pulis sa harapan ng tear gas, pananakit, kayo dapat ang i-report. Yan si Torre ang i-report nyo. Okay? Kayo po, lahat, milyon-milyon kayo JC members, lahat ng mga nanonood, katulong-tulong tayo, siya ang i-report ninyo, tapos ilagay nyo yung mga, sa reporting, yung ginagawa niya dyan sa KOJC, ang dami naman mga pictures dyan. Bakit sila nananawagan? Matagal na po nananawagan ang mga bangag para i-report tayo, para i-take down tayo, para maghari ang kanilang naratibo ng kasinungalingan. Inumpisahan nila sa akin. Remember, yung aking two Facebook page na I think across is 1.1 million. Ginorgor nila yon para wala na po kayong marinig o matakot kayo, mapanghinaan na ako. Natakot ba ako? Kahit gorgorin pa nila yan, magre-resurrect tayo. Dahil mananaig ang katotohanan at mananaig ang boses ng tao. Kaya ngayon, ito, very bangag to, very Marcos Jr. to, very Lisa Tanas ito. Remember yung mga expose ko sa inyo, nagbabayad sila ng 5 million, si Lisa pa lang, 5 million a month sa firm para lang purihin ang kanyang butod, ang kanyang mudlo ni Lisa Tanas. Nagbabayad sila, ano, gusto nila tayong gurgurin? Gusto nilang gurgurin ng SMNI? Gusto nila tayong gurgurin? So sino nilang, yung para mamayagpag ang mga mainstream media katulad ng ABS-CBN, nadinig nyo naman kanina sa interview ni Noli De Castro na mukhang bangag na rin dito kay Atty. Torion. I'll talk about that later. Ngayon, mga
palangga. Ito pong pinag-uusapan natin, ito yung nangyayari sa Pilipinas, nangyayari sa Senate hearing, sa House of Representatives o ng mga legislators. Ito po ay utos lahat ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas. Doon pa lang sa budget hearing ni Inday Sara. Nakita nyo naman kung paano sila mag-stick sa kanilang plano. Sabi nga ni Kimbo, di ba? Huling-huli sa bunganga niya. At yung mga susunod na hearing sa September 10, kung may plano silang paano mag-fabricate ng kasinungalingang kaso o accusation laban kay Inday Sara. So ito po lahat ay gawa ni Satanas. Okay? Gawa lahat ito ng bangag na gobyerno. Kitang-kita naman ninyo kung paano nila, mga kababayan, gamitin o abusuhin ang kapangyarihan. Actually, nakarating sa akin, coming from our PSG friends. Marami sila. Nagalit na nga si Lisa Tanas, si Bangag, kung paano nga nakakalusot ang impormasyon sa kay Maharlika. Katulad ng plano nilang pag-tear gas o pananakit sa inyo. Ngayon, nag-change ka na sila. Kasi the moment na gagawin nila yon, may kalalagyan sila. Kaya wag po kayong matakot na mag-air ng boses niyo sa lansangan. Huwag kayong matakot dahil sila ang takot sa inyo. Sila po ang takot. Kaya tingnan mo, pati AFP mga tiwali na gustong gawin ni Gibo na isa pang Addictus Benedictus. Si Gibo ay kasama din sa USP na Addictus Benedictus. Kita niyo pinamumunuan kayo. Si Abalos niwi to the highest level. Okay, isa din siya sa pinangalanan. Doon sa video namin nila Sas at ni Cathy. Di ba, may mga Q&A kami dito. So, ito yung larawan ninyo, lahat bangag. Yan si Gibo, talawan, duwag, sinungaling. Balikan po natin nung inilabas ko ang authenticated video ni Marcos Jr. na sumisingot na hanggang ngayon ayaw magpa-hair follicle test. Tinakot po ako ng DND Secretary na Gibo na gusto makipagwang-bang-bang sa China na ako daw ay kakasuhan nila dahil nagpalabas tayo ng fake at deepfake o AI. Asa na yung kaso nila? Ulit-ulitin ko. Sabi nila magtatayo sila ng task force. Diba? Task force tenga or task force pulboronic. Asan yung task force nila? Baka naman may pera na naman, may pondo na naman, milyon-milyon na naman. Hindi sila mananaig sa kanilang mga kasinungalingan. Kaya Agosto na, may na isang buwan, hanggang ngayon wala pa yung kaso, ang yabang pa nila, naku, makikipag-ugnayan kami sa Amerika. Sinend ko na yung video. Actually, sa gobyerno ng Amerika, yung authenticated bangag. Kaya alam na rin ng Amerika, okay, na bangag itong gobyernong ito. Tingnan natin kung anong maging mangyayari. Pero wala, tinakot nila ako, wag natin i-share, wag nyo daw i-share ang bangag-bangag na video ni Marcos Jr. See? Kung ako nagpasindang sa kanila, never ever kayo dapat natatakot sa bangag na to. Sila ay mga duwag. Nagtatago sa kapangyarihan ng batas at pang-aabuso ng batas na ito. Dahil ang gobyerno ni Lisa Marcos at ni Marcos Bangag Jr. ay isa na pong mafia. Mafia sindikato. Bakit? Di ba kapag mafia ka, kontrolado mo lahat? Pagkontrol sa pagbayad ng mga taxes ng kaibigan nilang mga mayayaman na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Compare to Duterte, na sinindak, silusyutan, pag hindi ka nagbayad, tutuliin kita. Dunkin Donuts, notch. Dunkin Donuts, Mylong, pag hindi kayo nagbayad, ito mapapala ninyo. Wala pang 24 oras nagbayad ng taxes. Ngayon, mayroon bang ganyan? Ganon ang sindikato. Mafia. Bureau of Customs, paulit-ulit natin. 3 billion ayon sa ating source, ang tinatanggap ng mag-asawang bangag, nagre-renta pa ng bahay sa Forbes Park at aside from that, bahay nila, doon dinadala ang 3 billion na bribe galing sa kanilang smuggling, car smuggling, pulboronic smuggling, agricultural smuggling, mafia talaga. Doon na lang ulit sa flood control na 1 billion a month.
Unprogrammed funds. Imagine mo, walang kabusugan to mga to. Sabi ni Ken Lascuna, ma'am, ang hinahanap ng mga pulis ay ginto. Meron daw silang mga equipment para pagbungkal ng ginto. Wala silang kapangyarihan, wala silang karapatan na manatili sa loob ng KOJC. Dahil sa warrant of arrest lang ang bit-bit nila. Ipinaliwanag na yan ni Atty. Torion at ng mga abogado ng KOJC. Pero harap-harapan kung nilalapastangan nila ang inyong karapatan. Kaya huwag kayong tatawa-tawa kasi the more na kayo ay nagpapakabangag yung mga trolls ni Satanas, wala tong sinasanto. Sabi ko nga, ako, imbitado pa sa inauguration ni Satanas. Kayo nga hindi eh. But I chose to speak up. Kung ako ay bangag lang, okay? Kung ako ay bangag lang at ang interest ko ay personal, wala kayong maharlikang nagbubuwis ng buhay ngayon. Baka nakikita nyo kasama ko sila nagpa-party. Pero definitely, hindi ako sisingot ng pulburon. Pero kasi, hindi talaga mangyayari yun. Dahil that's not my intention na magpakabangag o kumamal ng pera ng bayan. Kung meron man ako may pagmamalaki sa buhay ko, ang hindi nagpagamit sa kaninong politiko o hindi nakinabang sa pera ng bayan, sa pera ng pogo, sa pera ng lahat ng mga kawatan. Kasi, ang pangarap ko, okay, sabi ni Koting, ang pangarap ko ay pangarap nyo. Ang totoong pangarap ko ay mawala na ang mga bangag sa, sa bansang, bansang bansang pangako. Lupang pangako. Again, nagpapakita sila sa kanilang Huwad Committee na mga documents doctored, falsificated to align o to connect these people na may kinalaman sa Pogo. Ulitin ko muli, mga kababayan, nakapapasok lang. Pero ang mga walang hiya, maliwanag pa sa picture, nakasama ni Bangag, hindi lang sa isang pagkakataon, pangalawang pagkakataon, ang Pogo operator. Ngayon, nagpapanusot sila na yung unang picture na pinakita ko ay picture taking, fan picture taking lang or randomly, napagkamalan pa nga daw si Cassandra o na receptionist ng restaurant o waitress o whatever, di ba, sinungaling. The fact na ang restaurant, ang area na ito ay private, para nasa private area sila. Can you go? May mga palangga ba ito? You go to this restaurant, How-How, H-A-O-H-A-O. May nakakaalam ba sa How-How na yun? Pumunta nga kayo doon. Tignan nyo to, hanapin nyo to. Ano to? Kung ito ba ay, itong place na to, ayan, yung place na yan, yan o, pareho yan eh. Pareho ito eh. Ay, hindi pala naipakita. Kasi mga palangga, itong restaurant na ito, hindi lang to naipakita, the same restaurant to yung kinainan nila. Can you go there? Tignan nyo, i-survey nyo, mag-picture, video kayo. O, baka arangin na kayo niyan. Dahil sinabi ko na ngayon, naku, yung tatawagan na may-ari, mag-ingat kayo dyan, may inutusan na naman si Maharlika, inutusan naman ni Maharlika yung mga tao. But How-How. Okay? How-How di Carabao. Okay? So, tignan ninyo, para makita ninyo, saan ba tong area na to? Okay, yung may mga nakapunta na dyan, may mga picture na to, itong mga Chinese character na ito, saan ba itong area na to? Kasi doon nag-birthday si, tanongin natin si Mayor Rama. Kasi sa video, ay sa ibang mga pictures kasama imbitado si Mayor Rama doon sa, na yun sa parang event na yun. Okay, tanong natin, baka alam niya, or whatever. Okay, ngayon mga palangga, kaya nababahala na ang mga walang hiya ngayon, okay, sa pag-usig o paggipit dito kay Pastor Kibuloy at sa mga KOJC. Mga kababayan, ulitin ko, hindi po ito kwento not kwento, hindi ito about lang kay Pastor Kibuloy. This is about the future of your children and your great-great-grandchildren. Nagkakasabwatan na sila. Kung sino man ang nakapanood sa inyo ng interview, okay, dagdag ko lang to, ni Noli Di Castro. Ikaw, Noli Di Castro, ang tanong ko sa'yo, bangag ka ba? Nagpapaliwanag, okay, ito muna, mga hitad. Journalist ka, di ba? At naging vice president ka, at sabi nga ng mga nakakarami ay hindi nila namalayan na vice president ka. Okay? Sige, huwag na tayo tumutok doon kasi ang tutukan natin kung ang pagiging journalist mo.
Tutukan natin ang pagiging mamamahayag mo. Ano po ba, okay, ang trabaho ng isang mamamayag? Particularly, itong nangyari sa kanyang pag-interview kay Atty. Torion. Pag ikaw ay mamamahayag, like broadcast journalist ka, meron kang bisita, ano ang iyong trabaho as a journalist? Magtanong ng question. Hindi ikaw acting na ikaw ay husgado na nililitis mo ang isasagot sa'yo o hindi mo paniniwalaan ang sagot sa'yo ng iyong inimbita. Kaya kayo dyan, Atty. Torion, wag na po kayong pumunta dyan sa ABS-CBN na yan. Kasi mga bangag, katulad ni Noli De Castro. Kung ito ay opinion, journalism lang, then, pwede ka, may mga tinatawag na opinion journalist. Diba? Sa dyaryo, may mga opinion column. Yun pwede ka mag-opinion. Pero nagtatanong ka, Noli De Castro, bangag. Ang tapang-tapang mong kasinungalingan mo, di ba? Bias ka. Hindi ka, para ka na rin nagmana dun sa mga kongresista, mga bangag din, na pag hindi mo nagustuhan ang sagot ng iyong guest, okay, ay papahiyain mo. Pero alam mo, nag-stand talaga si Atty. Torion doon na pinakita mong maayos na tao, maayos na abogado. Nagpapaliwanag si Atty. Torion na may mga legal remedies na inaatas sa kanya bilang counsel bilang isang abogado ni Pastor Kibuloy. Ano sinasabi mo, De Castro? O, di ba siya ay son of God? Dapat lumabas siya sa lungga niya. Yun ay paki-insulto mo. Discrimination, number 1, gumagamit ka ng salitang lumabas ka sa lungga niya. Ako lang ang pwedeng gumamit yan at ang mga vloggers. Kasi wala akong sinusunod na journalism etiquette, lalo na pag sa mga bangag. Pero ikaw, dahil sinasabi nyo kayo ay makatotohanan, kayo ay, mga journalist na mga tanyag ng kadyotahan, may susundin kang guidelines na maging patas ka at hindi ka bias sa ini-interview mo. Hindi ka husgado. Tapos pinapaliwanag sa'yo na mayroong rule of law. Anong sabi niya? Anong rule of law? Wala! Gaganon-ganon ka. Isa kang basura. Noli De Castro, isa kang walang kwentang nilalang. Kahit ano pa ang narating mo sa mundong ito, material, tanyag, plake, ang kaluluwa mo, ang puso mo ay galing sa lungga ng mga daga. Ibig sabihin, masangsang burak. Bakit hindi sumulpot? Ipagtanggulin yung kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa Diyos. Pag-iinsulto mo. Una, ininsulto mo ang Diyos. Ginagamit mo sa iyong babangag. Don't support these people, mga palangga. Sabi pa ni Noli De Castro, kung na-admit yan, if you admit na napadismiss mo na, hindi pala to si Atty. Torion pala to. Okay? Sabi ni Atty. Torion, as lawyer ni Pastor Kibuloy, meron silang mga remedyo na ginagawa o inaapila sa korte, sa DOJ, at kapag hindi pinagbigyan ng DOJ, dudulog sila sa Court of Appeals. Ano ang sabi mo, Noli? Kasi dapat lumabas na siya. Hindi, dapat manindigan. Dapat siya, harapin niya. Paano mo haharapin ang mga fabricated crime and story? Walagbog na po tayong lumayo. Ako, ginawa ng fabricated crime ng putang inang Lisa Tanas na yan at ang kanyang mga kampon. The fact na alam nila na nakatira ako sa Amerika, naharapin mo tong mga bangag na ito? At anong punto na meron kang abogado na i-hire mo, i-retain mo para mag-represent sa'yo? Alam mo, De Castro, matagal ko naman alam na bobo ka eh. Diba? Hindi ka kabayan, dapat sa'yo kademonyo ang tawag. O kabangag. Hindi ikaw ang husgado. Naggusto mong ipilit ang iyong gusto na marinig. Anong gusto mo sa sagot ni Torion para matuwa ka? O sige,
Noli de Castro. O lalabas na yan, sasagdaan niya yung bala o yung chemical bang ng bangag na gobyerno. Ang bobo mo. Paano ka nakarating sa ganyan? Binenta mo yung kaluluwa mo kung paano ka nakarating sa ganyan. Sabi niya, palabasin nyo na. Ganyan. Ganun naman kayo mga abogado eh. Siyempre, pagtanggol ninyong ang inyong kliyente, puro rule of law. Walang rule of law. Oh my God. Kat de Castro, nakakaya ang tatay mo. Namit ko yan dito si Kat de Castro. Appointee ni Duterte yan eh. Diba? Ang tatay mo, baka kailangan mo nang i-confine yan. Wala na sa ayos. Nakakahiya kayong mga journalist. Simply, basic journalism, etiquette or standard, hindi nyo masunod. Ano ba yung sabi nyo dito? Sabi nga ni ang paliwanag ni Atty. Torion doon. Sabi niya na sabi ni Atty. Torion, sabi niya, yan dumudulog pa nga sila daw sa DOJ at para patunayan na siya ay inosente, kaya may mga pleadings, okay? Na ini-insist nila na siya ay inosente. Kaya nga may mga pamamaraan, okay? Na dapat gawin nila o may mga remedyo. Kaya sabi na Torion, ang problema kasi sa ating mindset na hindi abogado kailangan ay nandoon physically present. Tama. Ang ini-insist ni De Castro na kailangan si Pastor Kibuloy ay humarap doon. Di ba? Eh may mga abogado, what's the point of legal counsel at saka ng mga abogado kung kailangan pala yung mga nasasaktan laging nakaharap? Kung ang yung mga may mga kasong kriminal and everything, di ba? Hindi humaharap, andyan yung kanilang mga abogado. Eh wag na tayong Noli de Castro, kung ganyan ang mentalidad mong pagkabangag, wag na lang, tanggalin na lang ang Integrated Bar of the Philippines, wala ng mga abogado, kasi para sa iyong katangahan na dapat ang harap sa kanyang kinasasakdalang akusasyon o kaso, dapat ay yung taong nasasaktan. Eh di wag lang tayo mag-abogado, di ba? Yun na lang yung mga nasasaktan, wala na, abogaduhin mo yung sarili mo. Hangag. Tapos galit na galit. So, hindi, ganyan, walang rule of law, puro rule of... You know what I mean?